vibes, share good news. Share good vibes, share good news. Share good vibes, share good news. Sharing good vibes, sharing good news, sharing from the city. Isang maganda at mapagpalang araw sa inyong lahat, mga ka-sharing. Nandito na naman po tayo sa programang Sharing Good Vibes, Sharing Good News. Ito po ang Sharing from the City. Ako po ang inyong abang lingkod, si Father Virgilio Ohoy OP, at ang aking faithful na ka-sharing every week ay si Miss Candy Pangilinan. Hello po. Hello, Candy. Hello po. Maganda po kayong lahat na nakikinig po. Hello po sa inyong lahat. At ngayong hapon po, talagang pinagpapala tayo sapagkat meron tayong isang napaka-interesting na guest. Si Brother Noe Dora. Ayan. Welcome po sa Sharing from the City, Brother Noe. Thank you po, Father, at sa Sister Kindy at sa ating mga tagapakinig. Magandang araw po sa ating lahat. Alam nyo, Father Ohoy, ano po napakinggan ko na po si Brother Noe dito po sa ating parish, dito po sa Our Lady of Mount Carmel. At talaga? Opo, at totoo naman pong na-touch naman po ako sa kanyang sharing. Kaya nga, sinuggest ko po na kailangan mapakinggan natin siya, si Brother Noe. Kaya Father Ohoy, I give you the floor na kayo na po magtanong sa kanya. Okay, Brother Noe, gusto niyo po munang introduce ang sarili ninyo sa ating mga manonood? Oo, sige, Father. Father, salamat po sa pag-imbita kasama ni Miss Kindy at sa ating mga tagapakinig. Ako po, ang inyong kapatid, ay isa po akong pastor na isinilang ako sa isang Father, isang pamilyang hindi Katoliko kasi ang aking mga lula at lolo ay very early silang nagiging converted sa Protestantism dito sa Pilipinas. So kami naman, Father is very active and my tatay is very faithful sa kaniyang evangelism. So kaming mga magkakapatid ay nagiging active at nagiging mga evangelizer rin kami, Father. At talaga? Evangelizer. At ang nakakatawa, Father, ang aming ini-evangelize ay mga Katoliko po, Father. So marami kayong na-convert dati ng mga Katoliko? Marami talaga kami na-convert kasi ang aking tatay magaling talaga sa yung siring mag-evangelize. So kaya, Father, wala rin sa aming isip na magiging ganito kami ngayon, magiging converted, magiging Katoliko, at saka ang aking tatay rin na ngayon ay 86 years old na, no? Parang hindi siya makapaniwala na sa almost 45 years siyang evangelizer sa Protestant, bigla lang siya nagiging Katoliko. Talaga? Napaka-interesting no na istorya, Brother Noe. Alam mo, Father, yung aming pag-evangelize po ay very para bang kasi naturuan kami na ang Katoliko ay talagang we receive wrong information, Father, ba? So kaya yung tanggap ka na wrong information na mga Katoliko nagsamba sa mga bato, sa mga kahoy, so kaya walang kaligtasan. So kami naman na parang na-brainwash sa teaching na yan, Father. Parang on fire kami mag-evangelize sa mga relatives sa aming Katoliko, mga friends, na i-share talaga namin na kailangan alis tayo sa Katoliko kasi wala talagang kaligtasan, ganon. But alam mo, Father, yung the more nagiging we hate more the Catholic Church, Mama Mary, the more namin nakita ang importansya sa aming galit, the more namin na discover na itong simbahan na pala ito ay talagang mahal sa Panginoon. Kasi kahit anong ginawa namin, Father, kahit na sa daming na-convert namin, ay talagang nanatili na ang Katoliko ay nakatayo. At kahit na sa dami namin na-convert na mga Katoliko, na paaral namin pagkapastor, nakita namin, Father, ba na kami palaging naninira. Pero yung mag-observe ako sa mga humili sa mga pare, sa TV, sa radio, magtanong ako sa aking sarili, Father, bakit ito sila hindi man naninira sa ibang sikta?
bakit kami maghanap rin talaga kami ng tinatawag na problema, no? So doon ako yung question talaga, Father, ay nagtulak sa akin na saliksikin ang simbahang Katoliko. Okay. So the fact na ang mga Catholics usually hindi kami naghahanap ng kaaway na mga ibang relihiyon, hindi namin inaaway 'yon. Parang kasi nga sa Catholics, ang tingin namin sa ibang relihiyon, posible ding maging daan 'yan para makarating sa Panginoon ang mga tao, no? Basta men and women of goodwill lang na talagang sincere sa kanilang pananampalataya at ginagawa nila ang nararapat sa kanilang pananampalataya. For us Catholics, they can also be saved. Kaya hindi namin kailangang kaawayin yun. yung gano'n. So gano'n siguro ang nararamdaman ninyo. Yun ang nararamdaman ko. So yung mayroon na akong tanong, Father, sa gano'n na parang nakita ko ang tinatawag na compassion at saka yung mercy. Lalo na yung narinig ko yung devotion sa Divine Mercy na have mercy on us and of the whole world. Doon ko nakita na sa Catholic Church pala, pinapanalangin pala nila ang kaligtasan sa lahat. Hindi pala tulad sa amin na parang selective ba na parang sa amin, Father, during that time, no? Parang kami lang ang maligtas doon sa aming denominasyon. Kita namin kahit yung hindi Katoliko na hindi talaga kasama sa aming denominasyon, parang kulang ba? Parang hindi sila para sa amin negative ang aming pagtingin, Father ba? Marami kang nakikitang mali, parang gano'n, ano? Hanapan mo ng mali para lang na akayin mo sila sa iyo. So kami, Father, ako rin ang aking practice pag mayroon ng Katoliko na ma-convert ko ganyan, madala ko dito sa aking movement kasi napa-register ako ng aking sariling movement, Father, after my Bible school. Nakapagtatag ko ng aking sariling religious movement. So parang mayroon kang pagka-conservative, pagka-separatist, Father ba? So yun ang aking isip, separatist. So yung one time na ako, Father, mayroon akong tinatawag na deliverance na pag ang isang Katoliko ay magiging converted na after the baptism, kukunin na namin yung mga image, Father. Sirain, sunugin, mga ganyan, Father. Doon ko nakita yung pag nagsira ako sa mga larawan ng mga santo at sa mga larawan ni Mama Mary, yung doon ako sa larawan ni Mama Mary, pagtingin ko sa kanyang mukha, Father, parang I feel compassion ba, naawa ako. Doon ako mas lalong para akong na-emotional during the time na nasabi ko sa sarili ba, ano bang kasalanan sa babaeng ito? And I received a message na hanggang ngayon hindi ko makalimutan na biglang pumasok sa aking sa aking mind na nagsabi na unsa may sala, anong kasalanan sa aking inay, bakit galit ka sa kanyang larawan? Yun ang turning point ko, Father, na nagsasaliksik ako kay Mama Mary sa Biblia. Ano ba ang kasalanan sa aking inay na bakit galit ka sa kanyang larawan? So, dumating ako sa punto, Father, at sa ating mga tagapakinig na nag-research ako sa Biblia para hanapan ko ng kasalanan si Mama Mary. So, yung mga verse doon, Father, na si Mama Mary maraming anak, memorize ko yun, Father. I try to memorize para mayroon akong panlaban ba like for example, ma-remember ko yun na message, yun talaga kaagad mga verse na isipin ko na si Mama Mary tinawag lang na babae, hindi tinatawag na nanay. Paulit-ulit ko yun ng mga verse. Yung sa John chapter 2 na sabi ni Jesus, woman. How does it affect to me, Sister Candy? At saka yung sa cross, no? Sabi niya woman, no? Woman ang tawag. So balik-balik ko yun, Father, at saka Sister Candy at sa ating mga tagapakinig para lang mayroon akong panglaban sa mensahe na aking natanggap na why you hate what is the sin of my mother, why you hate his picture or image. So yun ang turning point ko na sinasaliksik ko sa Biblia at sa aking paghanap ng mga biblical verse para para aking siraan ang kredibilidad ni Mama Mary. The more ako, Sister Candy, na in love, naawa sa kanya na bakit
bakit sinaktan ko siya, paano magiging kumpleto ang kaligayahan ni Jesus kung patuloy kong hindi rinirespeto ang kanyang inay. Pastor pa ako Ayan. during the time. Oo. Pa- So, dyan, oo. dyan natin nakikita, Brother Noe, na talagang the Word of God itself, no? Yung ni-research mo, Word of God, Oh, it was the one that healed you, yes, that brought yes you po, to the Father. truth, no? Yun ang Oo. nagdalas talaga sa iyo sa katotohanan. Oh. So, Pero yung naano na yun, Father, hanggang nakarealize ko niyan, nakita ko aking sarili na I'm still grateful na nagiging protestante kami, nagiging born again kami ang aming mga ministry, no? Gumawa kami ng iba't ibang mga new ministries para mag-evangelize. I'm still grateful kasi sa aking pagpapalalim sa Biblia, doon ko na nakita ang katotohanan na kailangang irespeto si Mama Mary. Kailangan, kung gusto ko na magiging kumpleto ang kaligayahan ni Jesus, irespeto ko ang kanyang nanay. so At saka ayan, yes. naisip ko pa, Father, meron pa akong punto na kung sa mag-praise and worship kasi kami, ang aming kultura, lalo na sa mga new movement, tag 1 hour to 2 hours na talagang iiyak talaga kami na mag-express sa aming pagmamahal kay Jesus. Pero doon ko nakita na kung ano bang kahalagahan sa pag-iyak namin na sa aming expression sa kanta namin ng praise and worship kay Jesus, na galit kami sa kanyang nanay. So parang walang kwenta sa akin ba na putting myself, kung ako si Jesus, paano ko maintindihan ang pagmamahal mo kung hindi mo rin nirespeto ang aking nanay? So doon ako, Father, pero during the time, mahirapan kasi ako maglapit ng Katoliko kasi kinukonsensya ako, Father, kasi 15 years ako naninira sa Katoliko para bang hindi ako komportable magharap ng isang Katoliko, Father ba? Saka, may flock ka, di ba? Meron akong plaque. May flock ka, pastor ka, head ka ng simbahan, so biglang magkakatoliko ka, di ba? Ang sakit sa membrane. Totoo talaga, Sir Kindi, sa ating mga tagapakinig. Ilang libong inisip-isip ko yun na magkatoliko ba ako? May mga panahon pa, Lord, hindi na lang ako magbasto kay Mama Mary at sa mga santo. Manatili na akong pastor kasi sure na ako dito, secured na ako ang control ko tanan ng mga movement, no? Finances, ganyan. Paano lang kayo magiging Katoliko ako, magiging isang membro nila ako? So marami akong takot kung tanggapin ko talaga ang katotohanan, Sir Kindi. Hanggat hindi ko na makayanan, sinurinder ko na sa Panginoon na, Lord, magpabinyag na ako simbahang Katoliko, bahala ka na, Lord, sa aking buhay. Napakaganda. Sadali lang, Brother Noe, nung nagpabinyag ka, paano na yung flock mo? Paano na yung pamilya mo? Anong nangyari? Of course, Sister Kindi, napakalaking issue yun na yung inisip ko yun thousands of time na magpabinyag. Grabe talaga ang struggle ko. That was a very darkest moment of my life na parang maisip mo yung mga classmate mo na sa Bible school, no? Anong masabi nila? Anong masabi sa mga Katoliko na kinonvert mo dito sa movement mo? So marami kang maisip na talagang from year 2000 to ang aking struggle, year 2000 to 2007 kasi ako nagpabinyag eh. Imagine ka, almost 6 years. Almost 7 years. Papasok na 7 years ang aking struggle talaga kung tanggapin ko ba ang katotohanan o hindi. Kaya, 7 years. Almost 7 years struggle, Sir Kindi. And Father, grabe ang struggle ka talaga na mamayat ako. Yung ano pa ako, doon pa ako talaga sa pastor na hindi pa ako na nag-struggle about this truth. Talagang ang ganda naman sa aking mukha. Sister Kindi as Father, no? Pero yung during the time of struggle to accept the truth or not, talagang namamaya talaga ako at saka during sa preaching, pinabigay ko muna sa aking assistant, Pastor, ikaw lang muna mag-preach ha, ganyan ba? Kasi marami akong iniisip din ng mga katotohanan, lalo na ang tungkol sa ating mahal na Birhen Maria na maraming papasok kasi na wala naman nagsabi sa akin na yung mga punto ba na if you have right relationship to Jesus, then I have no right relationship to His mother. How could I prove my right relationship to Jesus if I have no right relationship to His mother? Yung mga punto na yan, Sister Kindi and Father, parang nag-develop sa aking isip ba? Mag-develop sa aking isip. Kaya the more ko ako mag-struggle, tama man itong pumasok sa aking isip na
if I have right relationship to Jesus, paano ko to mapatunayan ang aking right relationship kung wala akong right relationship sa kanyang nanay? Kasi ang sa amin kasi, Sister Candy at Father, ang sa aming doktrina kasi, as long as you have a right relationship with Jesus, you are saved. Oh, yun man ang aming doktrina na palagi namin inulit-ulit. So ngayon, papasok yung mga mensahe. Paano yun? Mayroon kang right relationship kay Jesus, pero wala kang right relationship kay Mama Mary. And doon ako mas lalong nag-struggle. Parang mayroong contradiction sa utak mo. Ganyan, Father ba? Walang question yun yung aming pinipreach na if you have right relationship with Jesus, you are secured, you are saved. Pero yung papasok yung mga mensahe, paano man yung right relationship mo ni Jesus, pero wala kang right relationship sa kanyang nanay. Di ba, Father, parang maano ka, para kang malagay ka sa posisyon na para kang nakatayo na nakatayo ka, hindi ka isang paa na lang. Isang paa na lang kasi para bang ang mind mo na nagtanggap ng mga mensahe na parang hindi ba siya not common message, Father ba? Brother Louie, ano ang turning point na nag-decide ka na talaga? Sige. Yung turning point ko na nag-decide na talaga ako kasi palagi akong magbasa ako sa Biblia, parang magbasa ako sa kasaysayan, makita ko yung mga katotohanan doon sa Simbahan Katoliko, yung sinasabi sa ano no na upon this rock I will build my church, even the gates of hell shall not overcome against it. Ang mind ko parang babalik talaga, bakit ang Katoliko sa dami-dami naming naninira hindi bumagsak? Ibig sabihin, ito talaga ang simbahang tinutukoy ng Panginoon, Sister Candy. Dumating ako sa punto na mag-iyak lang ako mag-isa sa aking kwarto habang nag-isip, at saka nakita ko paano man itong aking enjoyment sa mga blessings habang ako ay walang magandang relasyon sa mga santo, sa inay ng Panginoon, at maganda ang aking buhay, pero wala akong right relationship sa inay ng ating Panginoon Kristo. Kaya yung aking struggle from that moment na magtanong talaga ako sa Panginoon, Father, nandito man sa ating mga tagapakinig, no? Dumating ako sa punto na, Lord, ano ba talaga ang totoong simbahan? Alam mo, listening to the voice of God, ibalik rin ako sa katotohanan na, of course, ayon sa natuklasan mo, ano ang totoong simbahan. Kaya doon, aking nakita ang bumigat ang aking puso at aking damdamin na magpabinyag nila Sister Candy. Kahit na sa sobrang struggle na ano na lang ang mangyari sa buhay ko, baka wala na akong kakainin, magiging member na ako ng Simbahang Katoliko. Kasi nag-research ako, sabi ko, ang takot ko Sister Candy and Father Uhoy na ano na lang kaya kung magiging Katoliko na ako? Takutin ka ba sa demonyo ba? Hanggat yung dumating na ang aking puso ay talagang bumigat ang busis ng Panginoon na you must be baptized. Kahit na nakita ko, Lord, mayroon bang pastor sa Pilipinas na nagiging converted Simbahang Katoliko? Wala rin akong nakita, narinig. Lord, para I'm stepping to the uncertainties, no? Walang kasiguruhan na sitwasyon. The unknown. No? The unknown. So nung nag-step ka na doon sa unknown, Brother Noe, ano na maging mga experiences mo doon sa mga dati mong kasamahan, sa mga na-convert mo, sa mga family mo? Ano na naging reaction nila towards you? Alam mo, Father, stepping to the unknown, to the uncertainties na situation of my next step of my life, no, next episodes of my life, Father, alam mo, ang hiningi ko sa Panginoon, Lord, paano ako makapag-meet ng pari? Kasi paano mo ako makapag-usap, sabi niya, kung walang pari? So alam mo, Father, ang ginawa sa Panginoon doon sa Cebu, no, Barangay Cute, ang ginawa sa Panginoon namin, yung barangay malapit rin sa Pardo barangay. Ang ginawa sa Panginoon, kasi pastor ako, postura, sabi yung aking kapatid, sabi niya, humingi sa akin na pwede ba daw ako mag-attend sa mga meeting sa kanyang anak sa aming paaralan sa high school at elementary. So isa man lang yung high school namin diyan sa Barangay Cute, ako ang nag-attend sa mga bata. Very simple ang ginawa sa Panginoon. Naniwala talaga ako sa ginawa, sa tinawag, Father, na God will make a way. Kasi yung doon ako pasok-pasok, biglang nag-eleksyon ang General PTA, mga parents. Of course, palagi akong naka-long sleeve, naka-tiktak, no?
Bigla akong rinikumin, Father, na rinikumin na magiging president sa General PTE. O, pagtingin sa mga tao na parang manager ang mukhaan, nanalo ka agad ako. Importante din talaga minsan yung suot mo, no? Kasi tinitingnan ng mga tao eh. Ako na ngayon ang General PTCE pa rin doon, ha? Kasi yung nagiging General PTCE na ako doon, na-meet ko na ang campus director sa Catholic Church doon sa school. At sabi niya, alam mo, nagproblema sila. Ano daw ang nanalo sa General PTCE? Yung pastor? Paano na lang itong ating religion dito na mga klase natin? Baka hindi yun siya papayag, magka-problema tayo. So, isang araw, lumapit siya sa akin, sabi niya, good morning, pastor. Sabi ko, ma'am, good morning. Sabi niya, okay lang ba kayo dito sa ating, sa ating religion na mga seminarista nagturo sa religion sa mga classroom every Thursday? Sumagot ako, Father, na walang problema yun, ma'am. Basta sa simbahan. Then, sabay smile, Father ba? Pagka the following day, linapitan ako niya sa, Pastor, pwede ba ako makapag-usap sa iyo? Kasi parang very positive ka man yung sinabi ko yung mga seminarista magturo dito. So, kinausap ako niya. Doon ko, Father, kinunpi sa kanya na, alam mo, ma'am, matagal na akong nag-pray na paano ako makapag-meet ng right person kasi mayroon na akong conviction tungkol sa Catholic Church na ito talaga ang Mother Church, ang simbahan na mayroong historical connection from our time back to the time of Jesus. Parang nasyak siya, Father. Siguro naman. Siguro naman, Brother Noe. Kahit ako yun, masasyak ako. Tapos. Nasyak talaga. Sabi niya nga, Are you sure? Sure ka? Sabi, dinala ko niya sa kanyang kwarto. Doon kami nag-usap, Father. Yung 5 p.m. umabot ng 7 p.m. ang usapan namin. Sinabi ko sa kanya ang aking realization, sa tungkol kay Mama Mary at bakit ako nagsisi ako na sinunog ko yung kanyang mga larawan noon. Nakita ko na yun palang pagbastos sa larawan ay siyang pagbastos mismo sa tao. Because if you respect the person, you have to also respect the picture, no? So doon ko sinishare sa kanya aking realization. Sabi niya, ala bro, parang alam mo bro, Katoliko ka na talaga, pastor. At saka sabi niya, gusto mo ma-meet ang pare? Doon kaagad dinala ako sa friend niya nga pare sa Santo Tomas de Villanueva, Pardo, Cebu City. Assistant Parish Priest, kinausap ako ni Father Doming Tafik. Doon kami nag-usap. Sabi ni Father, paano mo na-realize ito tungkol kay Mama Mary na para sa inyo, si Mama Mary, hindi ninyo rin-recognize. So, sabi ko, Father, bakit na-attract ako sa simbahang Katoliko? Kasi na-discover ko na ito lang ang simbahan na nag-recognize officially sa nanay ng ating Panginoon. I was so in love to this church. Because I discovered that this is the only church that officially recognized the Mother of Jesus. Napaluha ako, Sister Kinde, Father, napaluha rin ang pare. Napaluha rin. So, yun ang isang occasion na makikita natin, Brother Noe at Candy, na yung expression na to Christ through Mary. No? Talagang ang Mama Mary gumawa ng paraan na talagang mas mapapalapit si Brother Noe kay Jesus Christ. Dati malapit na siya pero nakikita niya meron pang something kulang. Kaya parang si Mama Mary talagang gumawa ng paraan na mapalapit siya sa ating Panginoon. Then nakita ko, Father, yung mga realization ko na kung si Jesus makinig siya sa aking prayer, ano pa kaya ang prayer sa kanyang nanay? If Jesus listened to my intercession, how much more the intercession of his mother? Nakita ko yung mga relationship sa Old Testament, yung si Bathsheba at si King Solomon. Sabi ni Bathsheba kay King Solomon, my son, I have a little concern of you. Sabi ni King Solomon, tell me my mother and I will not refuse you. Di naisip ko yun, ano na lang kaya kung si Mama Mary ang maglapit kay Jesus? My son, I have a little concern about Pastor Noe.
Baka, of course, ano ko, Father, ba na, kung ang si King Solomon nagbigay ng assurance kay Bathsheba, tell me my mother, and I will not refuse you. How much more kung si Mama Mary ang magsabi kay Jesus? Siguro ang Kung sagot ni Jesus kay Mama Mary, sabi niya, it is not a little concern, it's a big concern. Kasi big catch yan si Brother Noe. Oh, nakikita ko na kung si Solomon isang tao nakabigay ng assurance sa kanyang nanay na si Bathsheba, how much more si Jesus sa kanyang inay na si Mama Mary. At nakita ko ang intercession ni Mama Mary na sa John chapter 2 na sabi ni Jesus, sabi ni Mama Mary, wala na silang alak. Din sagot si Jesus na hindi pa aking panahon. It's not yet my time. Pero sa istorya, kahit na hindi pa niya panahon, binigay ni Jesus ang hiningi Mama Mary dahil kahit hindi pa panahon, dahil ang humingi sa kaniyang inay. Hindi niya kayang tanggihan ang babaeng nagmamahal at nag-aaruga sa kanya. Kaya doon ko nakita yung mga comparison, Father, ba na wala namang nakiusap sa akin tungkol niyan. Talagang ikaw lang mismo parang dumating na sa iyo yung ideas, insights. Kung hindi pa sana panahon, bakit binigay ni Jesus? Doon napag-isip ako ba, hindi pa sana panahon, bakit binigay ni Jesus? Dahil hindi niya kayang tanggihan ang babaeng nagmamahal at nag-aaruga sa kanya. So diyan natin makikita, no, the Holy Spirit is at work. Yes. So much. So much. So Brother Noe, sino nagbinyag sa inyo at paano nangyari ito? Yung na pabalik-balik na ako kay Father, sabi tinanong-tanong na ako niya tungkol sa aking biblical realization about sa Eucharist. Punta ako kay magbalik ka para magdesisyon ako kung binyagan ka ba. O anong realization mo? Di ba sabi mo na ang Eucharist sa inyo is simbolo lang, no? Sabi ko, Father, alam mo, ang realization ko is very simple. Binasa ko sa Old Testament, walang sinabi si Jesus, this is the symbol of my body. Kasi ang aming official doctrine, the bread is just a symbol of Christ's body. Pero binasa ko ang mga Eucharistic verses. Matthew chapter 26, verse 26, sabi ni Jesus, this is my body. Mark chapter 14, verse 22, sabi ni Jesus, this is my body. Luke chapter 22 verse 19, sabi ni Jesus, this is my body. Sabi ko, Lord, kailan ba nasabi ni Jesus, this is the symbol of my body? Gawa ko man ng ito. Di ba? Sister Kendi, ikaw daw ang nasa aking posisyon na makita mo yung mga verses na yun na parang hindi nagkatugma sa doktrinang pinanindigan mo at sa binasa mo. Kasi inulit-ulit, this is my body, manindigan pa rin ako na this is the symbol of His body. Kaya manindigan, makipag-away pa rin ako sa Katoliko. No, that is just the symbol of His body. But in the New Testament, never sinabi ni Jesus, this is the symbol of my body. Bakit hindi ako maniwala sa kanyang sinabi? Pag sabi ni Jesus, this is my body, bakit hindi ko tanggapin with faith? Doon ako, Father, na napaluha. Bakit makipag-diskusyon ako kay Jesus? Bakit magawa ko ng argumento na hindi? Ano yun? Symbolic lang yun. Doon ako napaiyak. Para bang pagsabi ni Jesus, this is my body, nag-alinlangan pa rin ako. Hindi pa rin ako naniwala sa kanyang sinabi, this is my body. Yung nabasa ko ang John 14:6, I am the way, the truth, and the life. Hindi siya pwede magsinungaling because He is the truth. Bakit hindi ko man kayang tanggapin ang kaniyang sinabi, this is my body? I have to accept it with faith para matuwa ang Panginoong Hesus sa akin. Kasi pag patuloy akong manindigan, hindi, symbolic yun. Hindi matuwa si Jesus sa akin. Bakit makipag-diskusyon ka sa akin? Yun, oo. Doon ako Diyan natin nakikita, Kendi and Brother Noe, na talagang ang Catholic Church is founded on the Word of God. At Amen siya ang po. depository ng Word of God na talagang itong pinagkakaingatan niya from the time of the apostles up to the present. Kaya kahit na anong tibag ng mga tao, kahit anong atake, hindi siya matitibag kasi ang foundation niya is the faith of the apostles na nakikita natin sa Word of God. Kaya nga tama yung sinabi mo kanina, this is the Mother Church. Yes, kasi dito talaga pinagkatiwala ng Panginoon ang kanyang salita. At talagang pinangangalagaan ng Catholic Church yan. Amen.
Ay, alam mo, So, Father, Sir Kendi, at sa ating mga tagapakinig, nakita ko as a mother church, hindi siya nangungundi na. Hindi ako nakarinig ng isang pari na magsabi na maimpirno yung mga taga-ibang sikta, obispo, magsabi sa ganyan. Doon ko na-feel ko, Sir Kendi, Father Uy, na yeah. mother church talaga. Mayroon bang mother na ikundina niya ang kanyang anak kahit gaano pa ka masama? The mother will always pray for his children. Hindi nangungundi na. Puro kami kundina. Puro kami husga. So doon ko nakita na ang aura sa simbahang Katoliko is really a mother church na makita mo ang pagmamahal, ang pagpapatawad, ulit-ulit, pagpapatawad. Doon ako, Father, parang napaiyak at saka yung natanggap ko na ang baptism, sobrang tuwa ko. Parang nalimutan ko yung aking mga takot na ano na lang kaya, may kakainin ba ako? Wala. Alam ko na ma-fire out na ako sa aking Brother Noe, para po sa mga kaalaman lang po ng mga nanonood sa atin ngayon, no? Bakit mo sinasabi kanina na baka wala na akong makain? Anong pinanggagalingan nun? Because of the church, kaya doon po nakukuha ang ating finances. Tama, Brother Noe? Kasi sa amin, ang practice namin second day is 10%. So every Sunday, mayroon akong talagang blessings na malaki, di ba? 10% eh. Then yung ino-observe ko doon ang Katoliko, sa mga malaking masses, doon observe ako doon. Nakita ko pagtugtog sa All That I Am, All That I Am. Nakita ko yung doon ng mga parokyano, puro barya ang linagay sa sibot. Sabi ko, kakatakot ito. Mabigatan. Kaya ngayon, Father, iniba ko ng aking mga talks. Sabi ko, kung noon, kaya kong ibigay ang 10% sa simbahan na tatag ng tao, ngayon na nandito na ako sa simbahang Katoliko, sinabi ko sa Panginoon, kung kaya ko noon, mas kaya ko ngayon. Amen. Amen. Alam mo, Father, iniwan ko yung aking nagturo ako sa Bible School, iniwan ko. Mayroon 2 Bible School ng born again, aking tinuruan. So mayroon akong stipend doon. Then mayroon akong sa aking community, mayroon akong aking sariling income. Mayroon akong mga benefactor galing sa US, nagbibigay ng support sa akin. Yung lahat, Father, sinurinder ko sa Panginoon na, Lord, bahala ka na, isurrender ko tong lahat ng mga resources ko para lang mabinyagan ako at makauwi ako sa inang simbahan na aking pinaniwalaan ang simbahang Katoliko. So paano na ngayon na wala ka na ngayong ganung mga income, wala na yung mga support sa iyo, paano ka ngayon nabubuhay at ang pamilya mo? How do you support them? Ngayon, Father, nandito ako sa Manila pero every week punta ako sa Cagayan, mayroon akong alaga ng mga manok, mga pato, then baboy, mayroon akong baboy. Ngayon, nag-COVID, halos hindi mabinta ang baboy kasi sobrang mura dahil hindi mo matravel sa ibang siyudad, no? Pero yun ang aking kung sabi ko, Lord, basta yung nakayanan ko yung pag magpunta ako sa Cagayan, tag 7 days, mag-alaga ako sa aking mga baboy, kambing, makain-kain ako. So pagbalik ko dito, balik ako dito sa mag-live ako dito sa YouTube, Facebook, ganyan. Nakita ko na binibless rin kami sa Panginoon. Kahapon walang-wala na kami na nakabinta kami ng baboy, no? Ganyan ba? Na makabili ka ng bigas. So God is really a great provider na kahit na yung noon parang manager ka, palagi kang naka-TikTok, nakalungslip, pero ngayon kaya mo ring mag-change ka ng damit, no? Para magpakain ka sa baboy, magpakain ka sa mga kanding, ganyan ba? So nakita ko na gaano kahalaga ang simbahang Katoliko kasi kaya ko itong paghirapan, Father. No? Kaya ko itong paghirapan, kaya ko magtugway sa kambing, kaya ko mapakain sa baboy. Kaya akong yung last week galing ako doon sa Cagayan, nagtanim ako ng maraming tangan. Yung lemongrass ba, Father? Yeah, ang tanglad. Ibinta namin ibinta ko yun sa mga may mga litsunan, no? So sabi nila, ay Brother Noe, anong ginawa mo diyan sa bundok? Nagtanim ako ng lemongrass. Hindi ko lang tinawag na tanglad kasi sobrang Bisaya. Mas class pagka lemongrass. Mas class man, Father, pakinggan na lemongrass, magaling ito, brother. Pangwala sa high blood. Mga ganyan, Father ba? So,
dito ako natuto na bakit masabi ko na mahal ko ang simbahang ito dahil kaya akong magsakripisyo, kaya akong magpagkain ng mga manok, maglinis ng mga bakuran para lang manatili sa simbahang Katoliko. Kasi kung isipin ko na magkapira ako, dito na lang ako sa aking denominasyon, kasi kung dito ako sa aking denominasyon, marami mga benefactor sa labas. Then dito sa Katoliko, Father, mahirap man ang ka ng mga tinatawag nating solicitation sa labas kasi mayroon tayong ecclesiastical territory Territory. na parang questionin ka na doon sa diocese ng mga ganyan ba. So nakita na iba talaga ang life dito. Kasi sa aming sitwasyon, walang bishop, walang makialam sa iyo. Ang sa amin, as long as I feel to give, kung nandoon sa Amerika, Australia, bigay sila. Pero sa atin, ang ating ugali kasi sa Katoliko, pag medyo sunod-sunod na, magtanong sila yun sa kanilang pares, how okay is this person, no? Mga ganyan ba? So mayroon tayong tinatawag na ecclesiastical control or arrangement. So sa amin kasi as the Spirit leads, walang makialam kung may magbigay diyan na kasi wala kami mga obispo, Father, tulad sa simbahang Katoliko. Kaya ngayon, tulad sa akin, meron akong spiritual director. Pag magkamali ako, at hindi yan, mga ganyan ha, mali na yan ha, sisirmunan ka. So, sabi ko sa aking spiritual director last day, alam mo, Bishop, ngayon, nandito na ako sa simbahang Katoliko, kaya na akong makinig, pero alam mo, yung pastor pa ako, kung mayroon akong makitang Katoliko, kahit pa obispo, sisigawan ko kaagad. Pero ngayon, Bishop, na-realize ko na, how can I prove my obedience to the Bible if I am not obedience to my bishop? If I am not obedience to the apostolic authority? Because the Bible says in Hebrews chapter 13 verse 17, obey your leader. So pag sinabi ko na, I will obey my Bible rather than my leader. Pero the Bible says in Hebrews 13:17, obey your leader. So kung if you obey the Bible, you have to obey your leader kasi sabi ng Bible, obey your leader. Hindi man sinabi sa Bible na obey me. Sabi man ng Bible, obey your leader. So, obey your bishop. So may mga ganyan, Father, na mapaluha ka sometimes, na ikurik ka sa bishop kasi sabi ko sa bishop, may panahon mapaluha ako, Bishop, kasi I'm not used to this. Kasi ang aking nasanayan, isigulakil ako sa pastor pa ako noon kasi ako ang founder sa aking religious movement. Kung anong magustuhan kong gagawin ko. Ikaw pero ang ngayon, boss, no? Ako ang boss. Pero ngayon dito, because I know I have to obey apostolic authority, I have to listen, pero hindi ko maiwasan na mapaluha ako. Kasi ginawa ko to na makikinig dahil sa aking pagmamahal sa simbahang Katoliko, and I'm sure 100% this is really the mother church, that church founded by Jesus, na hindi nangungundi na. Wini-welcome ang lahat ng mga Kristiyano sa iba't ibang sikta o denomination. Brother Noe, close ka ba sa nanay mo? Very close talaga. Kaya, I think that's why. I think that is why. May connection. Yes po, that is one major connection that led you back to the mother church because of your closeness to your mother. Naisip niyo po yung closeness ni Jesus sa nanay niya. Di ba po, Father? Tingin ko yun din yun eh. Di ba? Kung paano rin tayo bilang tao na hindi makahindi sa ating mga nanay o sa ating magulang, ganun din si Jesus. Tama po? Yun po yung sinasabi niyo kanina. Yung after my baptism, sabi ko kay Lord, bigyan mo ako ng 10 mga hindi Katoliko na mako-convert. Pero alam mo, binigyan ako sa Panginoon ngayon ng almost 200 converts throughout the Philippines. Sabi pa ng isang obispo sa Gumaka, hindi na kayo tawaging born again. Ang tawag sa inyo, come again. Tama naman.